Ay magandang hapon po, no? Sa ating mga magiliw na tagasunod, ang ating pong pag-usapan sa ngayon ay yung nangyayari doon sa bayan ng Purak, mga kabalin ko dyan sa Purak, Pampanga. Ang patungkol naman ito sa kanilang pinakakurap na mayor ng Purak, itong si Jing Capel. Ang istorya nito nagsimula sa desisyon ng ombudsman na tanggalin siya sa pagka-mayor at hindi na siya papayagan na manungkulan ulit sa kahit anong pwesto sa gobyerno. Sapagkat po, diniklara na po ng ombudsman na guilty si Jing Capel. Si Jing Capel ay unfortunately sa mga tanong-tanong sa survey, mukhang naloko pa niya mga kabalin niya dyan sa Purak. At mukhang siya pa rin mananalo. Yung kalaban niya si Santos ay mukhang hindi natin alam kung mananalo o hindi. Kaya nang puspukpukan naman ang kampanya mo. Biro mo, andun pa ka rin kasi katotohanan sa sistema ng ating batas na unless na magiging final and executory ang tinatawag na desisyon ng ombudsman o kahit ano pang desisyon na iba. Kapag hindi po final ito, ay papayagan pa rin tumakbo ang taong sinintensyahan ng ombudsman. Ganun po yung ating batas. So, wala tayong magagawa. So, aasa labang tayo sa mga kabalin natin yan sa Purak, Pampanga. Ang mga sagot nila, nung tinanong sila, karamihan, sabagay hindi naman yun lahat ng taga-Purak eh. Nagkaroon ako ng impresyon, mukhang malakas pa rin si Jing Capel. Ang kababuyan pa nito ay tumatakbo pag vice mayor yung kanyang anak na si Jen Capel. So, di ba nakakahiya yun? Mayor ka na, tapos yung anak mo, pinapatakbo mo vice mayor, sabay kayo tumatakbo. Yun po ang nakakahiya sa lahat. Bakit pinapayagan? Dapat kayo mga butante, kayo na po dapat magsasabi na no, stop, huwag niyong iboto. Iboto niyong iba dyan sa Purak, Pampanga. Kita mo naman na lumalabas yan, babalikan ko yung mga video na nilabas ko noon. Kumita siya ng malaki sa Lucky South na establishmento dyan. Puro lahat illegal ang ginawa niya. So, yan din naman ang naging dahilan at na kita na establisa ng ombudsman yung kanyang korupsyon. May mga negosyo sa loob ng Lucky South, 5,000 lang ang sinisingil na business permits. Kung makukuha mo lahat ng business permits, isyuhan mo ng resibo ng 5,000 lang, tapos ang iba pupunta sa bulsa mo. Taon-taon. Laki nun. Next, may tinatawag pa na real property tax o amilyar kung tawagin sa common na salita kahit sa ang bayan, kahit anong tribo. Amilyar kasi Espanyol na salita yan. So, ang amilyar, nakabase po yan sa kung magkano ang halaga ng mga property na kukunan ng amilyar. Ngayon, ang nakasabi na ang nakalista doon, 10 building ang naitayo ng Lucky South sa loob ng Purak, Pampanga. Doon yan sa loob ng Grand Palacio. Yung Grand Palacio, ang naglumalabas na may-ari dyan, sila ni Tata Pert. Ngayon, ang daming milagro dyan, daming mga magsasaka na mga kabalin dyan ang pinalayas para makuha lang ang lupang yan. Nilabag din po ang batas ng agraryo para makuha yan. Hanggang ngayon na nag-uusap tayo, sakop po yan sa kaso dyan sa agrarian reform. Yung pinagtatayuan ng 10 building ng Lucky South. Kung 10 building yan,
Paano pa ngayon maibigay sa mga magsasaka? Yan building na, hindi na masakahan. Yan ang tanong diyan. Pero hanggang ngayon ay pinaglalaban pa rin ng mga magsasaka diyan sa Department of Agriculture. Ang problema na lang, siyempre, paano na may ipapatupad yan? Kasi matataniman pa rin ba ng palay yan? Mga building na dyan. So, ito, kung paano kumita, ang isang pinagkikitaan ni Jing Capil ay ang tinatawag na amilyar. Ang amilyar, real property tax, ganito po, i-compute ko orally, ayon sa batas po sa local government code, nagsasabi na yung amilyar ay sabihin pwede na makasingil ng 1% ng assessed value ng property. So halimbawa, ito ngayon, kumpitin natin, 10 building ng Lucky South 99 ang nandoon sa loob ng Purak. Sa 10 building, paano i-compute ang real property tax? Ganito, nadeklara na malalaking building bawat isa, so nadeklara nila na 1 billion ang halaga ng isang building na nakatayo sa mga 10 hectare na lupa. Yung 1 billion na building, times 10 mo, 10 billion. So kung 10 billion, dineklara na ngayon na commercial, hindi residential. Ayon sa batas, ang commercial na lote ay i-multiply mo yung value as estimated by kung anong assessment levels na nakalagay sa batas. So nakalagay po sa batas, ang assessment level ng mga commercial ay 0.6. So i-multiply mo sa 0.6 ang na total value. So halimbawa, 10 billion times 0.6. So 6 billion. So sa 6 billion, i-multiply mo sa 1%. Yan po ang kukunin mong real property tax. So ano ang 1% ng 6 billion? So sa 6 billion, ang 1% niya is 60 million. So dapat ganun ang nawawala sa kaban ng bayan ng Purak. Di ba? Ulitin natin para hindi tayo magkakamali. 6 billion, 6 tapos siyam na zero. So kunin mo yung 6 na zero, magiging 600. 6,000. Kunin mo isa, so ilagay mo 6. So ang 6,000, ang ilagay mo kung 600 but 6. So nasa 6 billion din, 6 million din talaga ang tinatawag na real property tax na nawawala. O 660 billion. Kumpitin na lang natin para hindi tayo magkamali. Ito. So 6 billion times 0.01. Kasi 1% lang eh. So tama ako, 60 million ang buwis na babayaran. Hindi ko na kinikwenta dyan ang real property tax ng lupa. Hiwalay pa yun. Hiwalay pa ang gusali. So sa 60 million kada taon, so mga 3 taon tumakbo yan. So ganun po ang kinita ni Jing Capil. Bakit ko sinabi na kinita niya? Inamin din nila sa hearing sa Quadcom na 10%, 10,000 pesos lang sinisingil nila na real property tax mula sa Lucky South. Ngayon, dahil kinonvict na siya ng ombudsman, totoo, lumalabas, totoo. Kinonvict siya ng ombudsman sapagkat 10,000 lamang ang siningil niya na amilyar o real property tax sa building. At 5,000 lang sinisingil niya na business permits. Ang dami-daming mga kainan sa loob ng Lucky South 99. May mga sauna, kung ano ng establishmento. Siningil na lang ng 5,000. Inamin naman nila yan sa hearing. In other words, tama yung akusasyon na binigay sa akin ng
informante ko na yung 2 kondo do'n sa loob ng Grand Palacio ay ang may-ari na noon ngayon ay si Jing Capil. Ngayon, dahil na-post yun sa post ng isang kaibigan ko, isang source ko sa information, kinasuhan niya ng cyber libel yung taong yun. So, at least nang kinasuhan niya, ando na pending na ngayon sa Pampanga Provincial, sa RTC San Fernando. So ngayon, pero sigurado ako mananalo yung kinasuhan niya. Unang-una, yung sinambit niya ng mga katibayan ni Jing Capil na hindi daw siya may-ari ay yung mga tax deck. Jing Capil, kahit sino pong magnanakaw ay walang maglalagay ng ebidensya laban sa kanya. Kaya ang ginawa mo po ay hinayaan mo na gano'n na nakalagay sa sa ibang pangalan ng ibang tao. Siyempre, hindi mo ipapakita yan na nagpa-ebidensya ka. Unang-una, sigurado ako na kumita ka. 60 million na real property tax kada buwan, kada taon, ang babayaran ng Lucky South 99. Tapos, 10,000 lang siningil mo, pinasok mo sa kaban ng Purak. Yung ibig sabihin, saan puntang iba? Kung may kinita ka, sigurado lalabas yun. Alangan naman, tatanggapin ng bangko yun sa pagdeposito. Tandaan niyo po, mga kabalin ko at mga kababayan ko sa labas ng Pampanga, mahirap po sa ngayon magdeposito, magbukas ng account sa bangko. Ang bangko po sa ngayon ay istrikto. Pag magdeposito ka ng 1 million, hanapan ka ng katibayan, sir, paano nyo pa ito kinita ang isang million? Hindi po pwede na nagbigay ka lang, bitbit ka isang cash, i-deposito ko. Wala ka na, huwag na magtanong. Hindi po, bawal na ngayon yan. So, ibig sabihin, kumita si Capil kasi ang pera binibigay ng cash ni Cassandra Ong. Binibigay ng cash, hindi sila nagbabayad ng bank-to-bank transaction kasi mahuhuli. Kung bank-to-bank transaction, hindi niya pwede ipasa kay Capil kasi mahuhuli ng AMLAC. So, ginagawa, i-withdrawin as cash at ibigay sa kanya as cash. Ngayon, kung hawak na ni Jing Capil ang cash, the best way na hindi siya mahuhuli ay bibili siya ng mga kondo, mga property, pero nasa pangalan ng iba. Kasi yung may-ari ng property na pagbibilhan mo ay tatanggap talaga ng cash yan. Pero kung i-deposito mo sa bangko yan, hindi tatanggapin ng bangko yan. Bawal sa batas. Masasara ang bangko. So kaya yan ang problema na ikaw tinatanggi mo na nagkataon na wala akong hawak na ebidensya. Siyempre, paano man naman ako makakakuha ng ebidensya maliban sa testigo ko? O sinabihan pa ako ni Jinky Luistro na wala akong ebidensya. Natural. Sino ba naman ang magnanakaw kagaya ni ikaw man Jinky Luistro, sigurado ako marami kang ninakaw sa gobyerno bilang congresswoman. May ebidensya ka ba pinapakita? May makukuha ba kaming ebidensya laban sa iyo, Mrs. Jinky Luistro? Natural, wala. Maliban lang doon sa mga video na unaware ka, hindi mo alam na nabidyohan ka, na namigay ka ng ayuda. Yan, may video tayo doon. Dami-dami. Tapos, lahat mga ninang, ikaw ng lahat ng pumipilay. Kahiya ka, Congresswoman Luistro. Nagpipila, nabibigay ka ng pera. Di ba trabaho ng trabaho ng DSWD yan? Tapos, kinuha mo. Tapos may isa pang video, nagsisigaw ka, walang ayuda ako, wala si speaker. Oh. Yan ang mahirap. Magaling ka pa naman. Pero ano natin ang galing kung magnanakaw rin? Ito si Jing Capil, dinipinsahan mo. Kasi ugali ninyong nasa gobyerno, pare-pareho lang kayong ugali. Tatakipan lang kayo. Nagkukunwari na lang lumanabas kapag mayroong hearing. Mapipilitan kayo magtanong.
Yan po nangyari. So ngayon, nasentensyan ka ngayon ng ombudsman, ha, Jing Capil. So wala ka nang itatanggi. Hindi mo na, paano mo ma-explain ngayon kung saan napunta yung 60 million na dapat ibabayad ng Lucky South 99? Huwag mo sabihin na hindi nagbayad sa'yo ng Lucky South 99. So, ngayon, because of that, you can explain, totoo yung akusasyon na mga binigay sa akin ng info, ng mga informante, na mayroon kang sports car, mayroon ka ng mga mamahaling sasakyan, at mayroon kang mga bahay, at mayroon ka pang kondo. Totoo yan. Ang isa pang nagbigay sa akin ng informasyon yan, kinasuhan mo na, pwede ko na sabihin kung sino siya. Siya po ay dating kalibin ng kapatid mo, Mr. Jing Capil. Na yung kapatid mo ngayon, yun ay isa sa mga barangay kapitan dyan sa Purak. So, ngayon, ilalabas ko rito yung nilabas ng Rappler. Report ng Rappler patungkol kay Jing Capil. Yan Ombudsman dismisses Purak Pampanga Mayor over Pugo mess. Ito yung Lucky South 99 na building. Ang nakita lang dito ay 4 na malalaking gusali. Yan. So, basahin siguro natin para maintindihan ninyo. Naka-English man, pero maintindihan ninyo. The Office of the Ombudsman has dismissed Purak Pampanga Mayor Jaime Jing Capil from service over his alleged ties to local Philippine offshore gaming operator exposed in his town last year. In a resolution dated April 3 but was made public on Friday, the Ombudsman found Capil guilty of gross neglect of duty, imposing on him the penalty of dismissal from the service, including the cancellation of his government service eligibility for future and retirement benefits and perpetual disqualification from re-employment in the government. Meanwhile, the Ombudsman dismissed the complaint against the other respondents. Yung ibang kapwa niya akusado ay absuelto. So it was the Department of the Interior and Local Government which filed the complaint against Purak officials following the authorities' June 2024 operation against Lucky South 99 Pogo located in Purak. Authorities operated on the Pugo due to allegations of human trafficking. Pugo player Catherine Cassandra Ong, who is at the center of a legislative probe, was allegedly connected to Lucky South. Following the complaint, the Ombudsman ordered the suspension of Capil and other officials to ensure fairness in its probe. The Ombudsman explained that there was clear substantial evidence to conclude that Capil committed the allegation for his actions as the mayor. Capil's granting and issuing of mayor's business permit in favor of Lucky South 99 Pogo for the 2021, 2022, and 2023, despite its non-compliance with mandatory requirements, are blatant substantiation of the legal transgressions that he committed. The office noted the Pogo had no letter of no objection to operate as Pogo issued by the local government and had no corresponding Securities and Exchange Commission registration to operate as Pogo. The Ombudsman also noted Capil's conscious failure to monitor, supervise, and intervene to prevent, or at the least, stop the reported atrocities of illegal activities committed within the premises of his constituents. These significant and undisputed circumstances happened under the close watch of Mayor Capil as overall administrator of Purak, which clearly demonstrated his predisposition to favor the grant and continued operation of Lucky South 99 as Pogo in Purak at all costs despite the unfavorable odds against it. In fact, it required the intervention by the national government through the raid of PAOK on the premises of Lucky South 99 for said anomalies and criminal activities to be exposed and for the known perpetrators to be eventually prosecuted and brought to justice. In a statement, Capil said he will face his dismissal and will seek appropriate remedies. Para sa mga Purakinyong walang sawang nagmamahal, sumusuporta at nagtatanggol sa akin at sa buong team Bayong Purak, huwag na kayong mag-alala, tuloy po ang ating kandidatura.
higit kailanman sa eleksyon na ito ay kailangan namin ang inyong buong suporta. So yan ang hinihingi niya na sinasabi niya, hiningi niya mula sa mga botante. O, ito, ilalabas din natin yung isa nito. Okay. So ito rin ang isang ito. Report naman ito ng Inquirer. Yan siya. Hindi ko na basahin kasi pareho lang halos yung laman ng balita na ito. So, ano pa? Ito, mas maganda ata dito. So anyway, ang importante lamang ay siguro balikan natin ang nakaraan kung saan na in-expose ko siya. I-share natin. Meron kasi akong vlog noong August 19, 2024 at gusto kong i-play ito sa ngayon at para makita ninyo kung paano ang pagkabisto sa kanya noon. Ito 'yon. Pag natapos, papapasukin mo yung assessor. Asol sa kanyang kaliwa. Mayor. Oh, Sige, Coach. Ito matindi ang tanong ni Congressman Antonio Ferrer. Masulit tayo pag malalaking investment. Marami pang malalaking investment sa bayan mo. Meron din po ang Ayala nasa amin po sa Porac. Ang alin po? Ang Ayala. Ayala. Robinson na rin po. Ayan, mga abogado niyang itim, sa apot itim. Naka-asol sa kanyang kaliwa. At sa likod niya, abogada rin yan. So, ibig sabihin, pruwiba pa rin yan na mayaman ka na, Mayor, kasi nagbabayad ka ng mga abogado. Oh, di ba pag Ang pinag-usapan pala dito yung investment sa Ayala, diba? Investment sa Porac. patayo sila, pinai-inspect nyo. Yes, Your Honor. Kailangan ng clearance sa inyo, kailangan ng permit sa inyo. Opo, Your Honor. Then, pag natapos, papapasukin mo yung assessor. Yes, Your Honor. Para i-assess kung magkano ang kukubrahin nyo every year para ma-assess yung mga buildings na itatayo Yes, Your Di Honor. ba? So, magre-report yan. Sige, ikaklaro ko lang. Ang sabi ni Congressman Antonio Ferrer, kasi dati itong mayor So, kabisado niya, kung mayroong magpapatay na bago, ini-inspect ng mayor at papasokin yung mga assessor para malaman kung magkano ang sisigilin. Kagaya sa property tax na binabanggit ko ni isang araw, ay siningil lamang niya 10,000 piso. 10,000. Ngayon, ang sa kwentada ko, ay dapat umabot siya ng 12.5 million. Yan. Hindi pwede mo lang report yan. Kaya alam natin. Ang sabi kanina, ayon sa pagkakaintindi ko, pakitama ako kung mali, nagbigay ng license ang PAGCOR. It just so happen na itinayo sa ibang lugar. Hindi doon sa lugar na naka-indicate doon sa license na binigay ng PAGCOR. Doon daw itinayo yung 8-hectare hub. Am I correct? As far as we know, Your Honor. Ito ngayon, nagtatanong pala si Congressman Antonio Ferrer na ayon sa kanyang impormasyon, ang ibinigay na lisensya ng PAGCOR doon sa Porac Pogo ay para sa Pogo na makikita sa ibang lugar. Pero parang naligaw ata sa Porac na lugar. Sabihin, isa na namang itong malaking anomalya. Kasi ang mukhang hindi ata doon. Pero ang sagot ni Mayor, tingnan niyo, huling-huli niya siya. Nung ibinigay daw sa kanila, yung nag-apply sa kanila itong Porac na Pogo, ay wala daw address na kalagay na binigay ang PAGCOR kung saang address. Hindi daw tukoy, walang specific area. Iyon, tapos ito, sasagutin ng taga-PAGCOR, hindi totoo yan, may specific area kami. O pakinggan nyo. Honor, the whole 8 hectares po yung kasama po sa license nila.
na ibinigay Ang sa... sabi po kasi, sa ibang lugar tinayo. O, tandaan nyo 8 hectares doon, the whole 8 hectares sa license. Bakit niya ngayon nasasabi na alam niya sa the whole of 8 hectares? Ngayon sasabihin niya mamaya na wala daw specific area ang lisensya na binigay ng PAGCOR. Pinagluluko mo kami, Mayor eh. O, tapos, magsasalita yung taga-PAGCOR na babae, na opisyal ng PAGCOR. Sinabi niya na binigyan nila ng permit ang PAGCOR doon sa Royal Thai Court. Ang problema, hindi nagkatugma. Nasa 3,000 square meters na tapos sumabot ng 8 hectares. So, pakinggan nyo. Kaya hindi nga na-monitor. Akala nila all the while na andun sila doon sa original location na application nila na indicated sa license. Hindi po kasi indicated sa license yung area Oo. kung saan nag-ooperate po yung POG po. Okay, dikta ng abogado niya. Ganun-ganun pang abogado niya, mga dalawang abogado niya, hindi daw indicated sa lisensya na binigay ng Pugo kung saan ang lugar at anong area. Wala pala kayong idea kung saan sila magtatayo. Yes. We have a copy here of the license. Your Kasi Honor. ini-establish ko lang kung sino talaga ang mas mali. Anong ahensya o anong ng gobyerno eh. Opo, wala pong site specific kasi kahit yun sa Wala license, Your Honor. specific daw. Sa rules mismo po, walang nakalagay po doon. I see. Thank you. Yes. Bago ko lang ibalik. Yes, PAGCOR. Si PAGCOR magsasalita. Sir, if I may Kontrahin just niya. clarify, sir. Clarify. Meron pong nakalagay po na address dun po sa license namin, which is the Thai Court po. Thai Royal Court, Pulong Maba, Santa Cruz, Porac, Pampanga. And also, in the applications po that was submitted to us by the company in 2020, in-apply lang po nila is nasa 3,000 square meters lang po. So, impossible po talaga na makover po namin yung 8 hectares of property kung saan po nakatayo ang 46 buildings. Ever since po, hindi po 46 yun buildings. nadagdagan. And also, it's very clear po sa regulations po ng PAGCOR na site-specific po talaga ang lisensya namin. Hindi po kami pwedeng maglisensya ng general lang po. And meron po sa kasalukuyan na regulations, meron din pong tinatawag na hub. So sa hub po, yun po yung malaki po talaga at wala po kaming lisensyadong hub po doon po sa Porac, Pampanga. So I just want to emphasize that. Yeah, Mayor. Okay, klaro. Nagsinungaling si Kapil. Sinabi niya na wala daw specific na lugar nakalagay sa lisensya na binigay ng PAGCOR. Pero itong taga-PAGCOR, hindi ito pwede magsinungaling. Sinasabi niya na may site specific nakalagay yung lugar kung ano ang lisensya na binigay nila. At iyon ang lugar ay pinangalanan pa niya na Royal Thai Court, specific sa 3,000 square meters. Pangalawang sinungaling dito na dinipinsahan na kumita si Mayor dito na malaki ay bakit hinayaan niya na maging 8 hectares o 10 hectares ang ibinigay niya na hinayaan niya na mag-operate ang Porac Pugo sa gayong katotohanan ay 3,000 square meters lang binigay na na lisensya. Ano, Mayor Kapil? Magkano kinita mo dyan? Pambili na? Sapat na pambili sports car? Sapat na pabili ng condotel sa dalawa. Yan. Naka-indicate pala sa license. Yung specific Indicate pala sa address. license. So, nung Tingnan natin ang sagot ni Mayor Capel. Nahuli siya sa sa pantalon niya, nahuli siya. Coat pants down. Kumbaga nahuli na hubad ng pantalon niya. Yan. at the same time, pag bibigay ka ng permit o pag nakita mo, kasi malaking investment magtataka ka, ba't hindi din saan sila nag-apply, ba't iba tinatayo to sa ibang lugar? Actually, within area lang po yun. Pero yung sa permit po, wala pong nakalagay na Within specific. Kapitbahay within area pa rin. po, Your Honor. Royal Thai Court Yung ang po address. sinasabi siguro ni Ba't iniba mo? Madam, yung pong Atty. Fernandez, yung pong the permit to possess, PTP, is a certificate issued by PAGCOR to providers for a studio gaming setup. Yun lang po ang site specific po. Tsaka, di ba, Palusot ka, palusot pa. Palusot.
Natural, ito, marami, mayor din si Kong Loyola eh. Pag ganyan ang mga investor, kinakausap niya ng mayor eh. Di ba? Pupunta yan, dumadalaw yan sa mayor's office eh. Dahil laki ng investment eh. Very, very true. Nagpapakilala yan. Di ba? Opo, Your Honor. Or yung mayor daw napunta May doon, namin sabi muna ni... nagpakilala. Hindi, meron ko na balita. Doon dahil dyan sa Congressman Terrell. Is this true that merong extension ng seat ng munisipyo doon sa gitna? Yun. Wala po. Yan ang tinatanong ni Dan Fernandez. Yung pinatayo na extension office, nakitang-kita na. Pinablis na sa Inquirer, pinalabas na natin yan. Tapos i-deny niya na hindi raw, na wala raw. Kung extension po, wala po. Wala extension doon? Opo, yung pinakita doon po ay hindi operational. Pero meron kang ano doon, hindi extension, meron kang opisina doon. Wala po. You're under oath, ha? Yes. Mayor. Kita mo, under oath siya. Ha? Nagsinungaling ka na naman, Mayor. Kaya dyan, specific dito na perjury ang kaso mo. Yes, I know po. Is the person beside you your lawyer? Yes, Your Honor. Your lawyer? Ah. You're entitled to a lawyer, but simple lang naman yung mga tanong namin dito, yung mga illegal activities that were conducted in your vicinity. Kasi nga mag-issue nung nag-issue sila ng cancellation ng license. Di ba? Kinancel mo na rin. Hindi ka na rin nag-issue di ba ng ng business permit? Yes, Your Honor. On our part po. When was that? Noong January 2024 po. Kaya 6 months before the raid, wala na pong permit sa amin ng Lucky South. Okay. Sige. Okay, klaro ha. Noong 2024 na taon, January, hindi na daw siya nagbigay ng bagong permit. Anong ibig sabihin yan? Dapat sarado na. Dito, lalabas sa pagtatanong ni Congressman Dan Fernandez na hindi niya sinara. Umabot pa sa June 7 na nag-raid yung PAOK at nag-operate. Naabutan na nag-operate. Although 156 lang nahuli kasi nga si Mayor Capel ay na-report na binitbit niya, sinibat niya yung mga POGO workers nandoon sa Boracay, hindi sa Boracay. At nung in-interview siya ng radio kung saan siya ay sinagot ng kanyang mga tao na siya ay sa Boracay. 6 na araw daang bakasyon o may trabaho. Pero yung pala sa Boracay. Yung ibang mga POGO workers dyan ay tinakbo nila doon sa Blue Hotel sa Angeles City kasi malapit lang. O tapos, ito pang isang kanyang pwede ba natin masasabi ng kanyang kasinungalingan at isang indikasyon na siya kumita mula doon sa kausap niya lagi na si Puerto Cruz. Bakit? Ano yon? Lalabas dito na walang gate mula sa Pugo papunta sa Porac. Ang lahat ng gate papunta sa Angeles. Bakit ganon? Ang dating gate, ang dating bukasan ng gate papunta sa Porac ay pinasara ni Puerto Cruz. At anong dahilan? Dahil pumapasok ang mga farmers na para kukunin nila yung kanilang award. Pero hindi na makapasok dahil sinara ni Roberto Cruz. At dito na dumadaan lahat sa Angeles. Yan, pakinggan nyo. Okay. So kung sinasabi mo na hindi ka nag-issue ng permit ng January 2024, what have you done after the non-issuance of the business permit? You notified the owner? Yes, Your Honor. Where's the letter that you notified them? Can you kindly give it to me right now? The notification. We'll provide you. Have you told them about? Wait, Mayor. You listen. Have you told them about the violation that they have committed? Yes, Your Honor. Actually, nag-yes lang ng ito. Wala pa siyang ipinakitang sulat na sinulatan niya ang Pugo na, hoy, magsara na kayo. Wala, kasi hindi niya ni-renew. Kumbaga, dito, ay nagsisinungaling siya na meron daw ko. No? Tingnan natin. Dapat nga may sagot. Sinabi niya na mayroong sagot. Pero ang katotohanan lumabas na wala palang sagot ang Pugo. Tingnan, pakinggan natin. What? Letter or verbal? Lawyer, please. Please stop whispering. Okay? Yes. Go ahead. Through Nahuli ang mga abogado niya, nahuli. our letter, Your Honor. Where's the letter? We'll provide. Can you provide it right now? Or then after wala. explaining your intention to Naiwan ko, no? close
the premises, they have replied on your expression of your violation. Am I right? They write a letter to us. Okay. Ano sagot nila doon? Hello. Anong violation ang sinabi mo sa kanila? Because of violation of dun sa Bakit pa na yung mo? occupancy. Ibig sabihin, nagsisinungaling ka. sa negative sa fire po. Negative Yun ang ka. mention mo na reason for the violation of the business Ang katotohanan dyan, wala siyang sulat na binadala. Yun. Pero ngayon, sasabi na may sulat siya pinadala. permit, not the reason that was given by the PAGCOR. Actually, iniingan din po namin sila ng IGL permit. Oh, IGL, wala ah. silang may pagkita Wala. sa amin. O sige, so Your Honor. So, hiningan niya ng IGL permit, walang pinakita. Ano bang IGL? Internet Gaming License. So, kung walang pinakita, dapat automatic, i-close nyo na. Sara nyo na, ipadlock nyo na. Oh. so ngayon nagsabi sila na anong explanation nila sa letter nila? Uh, Mayor, I they will be did- asking you again, there is an exchange of communication between you notifying them of their violation and then explaining from them their violation and something that they will be done on that violation. Merong exchange ng communication, correct? they did not reply, Your Honor. Oh, they did not reply. So after that they Hindi did na not reply. Pero kanina, sabi mo reply. reply on the violation that you mentioned, anong ginawa ninyo? Yun nga po, hindi na namin in-issuean ng permit. Then No. Hindi ka na nag-issue ng January 2024 You mentioned a while. Kaluko-luko talaga. Ang issuance ng permit po, dapat malaman ng aking tagapakinig, ay January na buwan. So, anong sabihin? Ang tagal, umabot pa hanggang June, na hinayaan mo na mag-grade yung PAOK at na-discovery na nag-operate. Talaga So kung hindi ka na nag-issue ng business permit prior to that, di ba? Hindi ka na nag-issue, pinag-explain mo sila ng kanilang violation, hindi sila nag-reply, ano ang tamang next of action? yes, we did a joint inspection, Your Honor. Pinuntahan po namin yung area. Anong kaya sa inspection wala area? naman po kami Mayor, nakita. bago ka magkaroon ng JIT, okay, kasi bago ka ng Ang ibig sabihin GIT, Joint Inspection Team. joint inspection team, di ba? Binubuo yun Kaya ka nga sumulat sa kanya, sabi mo kanina, di ba? Sumulat ka ng notice of violation, di ba? Yes, Kasi nakabuo ka na ng JIT. After nung nabuo mo yung JIT, doon nag-issue ka na ng notice of violation. Tapos, ang susunod na step, sasagot siya. Kasi bibigyan mo siya ng oras para sagutin kung ano yung violation bibigyan mo rin siya ng time para makorek niya yung violation niya. Ang sabi mo kanina, hindi sila nag-reply. So the next course of action is to write them again a letter. At kapag hindi pa rin sila sumagot, ang gagawin mo, papadlock mo sila. Did you do that? Wala. Hindi. Did you do that? Hindi na po. Bakit mo hindi Ah. ginawa? Kasi meron ako pinapadlock sa amin I did all the requirements according to our local government code. Sinunod ko yun, notify ko sila, nag-explain sila, inisnab ang mga letter ko. Alam mo ginawa ko? Nag-coordinate ako sa PNP, lahat pinadlock namin. BPLO, kasama BPLO, pinadlock namin. O yan Anong ibig sabihin po ng hindi pinadlock? Ibig sabihin, hinahayaan mo na mag-operate ang Pugo. Next, magkano ba ang kinita kaya ni Kapil sa hindi pagpadlock? Tandaan mo, makikita natin doon sa hearing na sinabi ni PAGCOR Chairman Al Tenco na nagbayad ng 182 million ang Pugo ng Purak sa PAGCOR para sa 3 taon ng 2% na regulatory tax. Anong ibig sabihin ng 2%? Ibig sabihin kung 2%, kung kunin mo, magkano 100%? Pag i-divide mo ngayon, 182 million divided by 0.02, the answer is 9.1 billion pesos sa 3 taon.
Sabi natin na lang, tigna 3 billion sa isang taon. So kung naka-6 na buwan ka na pala na nag-operate, kung ang isang taon ay 3 billion, aba, umabot na sa 1.5 billion ang kinita ng Pugo, hindi mo man lamang pinasara. Magkano ang binigay sa iyo para hindi mo ipasara ang Pugo? Mayor Jing Capil, sa oras na yon, illegal na yung illegal ng Pugo kasi wala na silang lisensya. Oh, anong klase ka? So saan napupunta ngayon? Hindi lang, sa tingin ko, 1 billion ang kinita mo sa Pugo dyan. Kaya sapat niya yon na magiging dahilan para sabihin namin na totoo yung aking informante na ikaw ay bumili ng BMW na sports car, tapos Porsche na sports car, at Land Cruiser na Toyota na bulletproof. Tapos bumili ka pa ng Geely na SUV at pinapagamit mo sa anak mo na nag-aaral ng abogasiya. At sinisweldo mo pa 80,000 kada buwan ang anak mo. Saan kinukuha? Sa bayan? Yan ang mga ebidensya ko laban sa iyo, Jing Capil, na ikaw talaga ay mayroong maraming sasakyan at 2 bahay. Yun ang cause of action ng mayor na dapat na ginawa. Ang tanong, ginawa mo? Ang sagot mo, hindi. Yes, Your Honor. Bakit? Actually, nung joint inspection team namin, wala naman po kaming nakita na Violation niya nga yung sinasabi nga ng... Ang violation, Mayor, itanim mo sa kukotibo. Gusto ko pitikin yung kukotibo na ang sinasabi ni Dan Fernandez, dapat sinara mo na sa ganun palang sitwasyon. Ngayon, sinabi mo, magsasabi ka ngayon, nag-inspect ka, wala ka makitang violation. Aba, niluloko mo mga tao Pagkol, di na sila nag-issue ng IGL tapos sabi mo may problema sa occupancy permit. Hindi ka na rin nag-issue ng ng tinatawag mong business permit. So meaning may violation. 2 ang violation na klaro. Walang license at saka walang occupancy permit. Pero pinayagan niya na mag-operate. So, yan. Palusot ka pa, Mayor. Stop whispering. Stop whispering, abogado. Ay nako, attorney. Attorney, namumuro ka na. Please. Mayor, bakit hindi mo pinadlock? Yun ang tanong. Bakit hindi mo pinadlock? Anong reason? What is the 100 million reason? Naghanap ng actually, reason. may process naman po. Yun nga ang process Mr. Mayor Ang process na yung sinabi ko sa'yo. May violation galing sa PAGCOR, may violation galing sa'yo. Nagkaroon kayo ng GIT. Pinunpunta mo doon. Ito violation yan. Ang daming violation yan. Okay, sulat sa business mo. May violation kayo. Bigyan mo siya ng 1 month. After 1 month, susulat. Mayor, ito yung violation namin. Iko-correct po namin ang aming violation. Wala silang sulat sa'yo. Kasi siguro very close kayo. Kasi hindi ka Yeah, very close. Hindi ka sasagutin. Yeah, very close. Ibig sabihin, close na close. Kumita ng malaki, mabilyon dyan si Mayor. Hindi sasagot sa iyo yung mga business establishment doon na sinasabi mo may violation ka? Ano sagot sa iyo? Wala, inisnab ka. Ngayon, ang gagawin mo, susulat ka uli, inisnab ka after a month, so, bigyan mo isang buwan, hindi pa rin sumagot, padlock mo. Ang totoo po, yun sana ang magiging course of action namin. Hindi na po kami umabot doon. Mayor, Dinahilan naman ngayon, nakaisip siya ng dahilan. Hindi na daw niya napadlock sapagkat dumating na yung PAOK at nag-operate na. Ayan. Mayor, Your Honor. Mayor kami. Naintindihan namin Mayor kami. explanation mo. Huwag mo kami Naintindihan lukuhin, namin ibig yan. sabihin ni John Fernandez. January, di ba? Ngayon, di ba? Hindi ka na nag-issue ng January? January pa lang, dapat sinara mo. Ngayon isang kalan mo na hindi kayo nakapagsara dahil naunahan kayo ng PAOK na mag-raid ng June 7. Kailan yung operation? Kailan yung operation? June. 6 months wala kang ginawa. Hindi mo pinadlock man lang kahit yung sinasabi nila Altenco na ito yung isang building na doon na nag-ooperate ang IGL. Sana pinadlock mo yun para hindi na nakapasok yung mga empleyado na magtatrabaho doon sa IGL. Di ba ganun ang procedure Wala halata ang Tama, mukha mali. niya. Kumita siya. Tama mali? Yes, Your Honor. See? Matagal makasagot. So, reminder, hindi ko alam, pero you have violated your being the LCE.
Di ba? Ako, very, ano ako dyan, critical ako sa ganyan nung ako naging mayor. Lalo na nung may pinadlock ako doon. Kasi you will be accused also of being one-sided. Pero I see to it that binibigyan ko sila ng isang buwan na mag-reply. Pag hindi, 3 beses ako sumulat. Yung 3 beses ako sumulat, hindi nila ako nireplyan. Pinadlock ko. Anyway, so we'll be asking the next interpolator, Mr. Representative, my friend. Oh, yun, na klarong-klaro na si Mayor Jing Capil, nahuli siya sa kanyang mga sagot ng maaaa. Nang ibig lamang sabihin yan, sa hindi niya pagsasara ng pugo kahit na walang lisensya, ay kumita siya ng 1 bilyon. Ha? Klaro yan, 1 bilyon, kayang-kayang kitain. Kaysa ibayad ng pugo doon sa PAGCOR, ay sa kanya na nagbigay. Basta hayaan mo na lang kami mag-operate na kahit walang lisensya, kami na bahala sa iyo. Ganon ba? Ay, nako, talaga. Magtawag na lang ako. Alolale, siyempre, campaign sila ngayon under BBM. Yan na nakita ninyo kung paano. Binalikan ko lang na tama ako. Ano ngayon? Jinky Luistro, ano ngayon? Totoo ako? Tinawag mo pa ako na hearsay. Wala akong madalang maibibigay na dokumento. Sino ba naman ang mga magnanakaw nagpapakita ng dokumento? Aber, kahit ikaw, Jinky Luistro hindi ka magpapakita na nagnakaw ka Pero huling-huli ka, nabidyohan ka na namibigay ka ng pera. Pinapapila mo yung mga tao. Malamang malamang talo mo si dating Congressman Abu. Sana manalo yung si Congressman Abu. Magaling, bilib na naman ako ang galing mo na mga magtatanong kung ikaw ilalagay sa korte. Hanga ako sa mga cross-examination skills mo bilang isang abogada. Kaya lang lumabas na wala yung paghanga ko sa iyo nung nakita ko yung video na magsasalita ka, mag-speech ka. Kung wala si speaker, walang akap. Kung wala si speaker, walang AX. Kung wala si speaker, na off ang ating linya. So, ganun lang. Oo nga, napiktuhan Ginalaw mo? Kaya nga, So anyway, may naggumagawa kasi ito ng internet, taga-PLDT Kaya, buwesit ako sa taga-PLDT Nawala tuloy signal ko. So anyway, yun lang naman po ang ating pinupuntos dito. Napansin ko po, lahat po ng mga official natin, kahit si Dan Fernandez, kahit sino, puro kita mo si Congressman Roel Pete Gonzaga, na matindi rin magtanong yan at abogado yan. Sa Quadcom, matindi magtanong. Anong nangyari? Nahuli. Nagkakampanya. Pagka-gobernador sa Davao de Oro. Akalain mo ba? Tatawagin niya yung babae. O si Nena. Nena pangalan babae. Yan, 15 years na, 14 years na yan na balo. Masikip na yung sa kanya. Pero sabihin mo ganun. Klase ito, congressman, attorney Gonzaga, hindi ko sana makalimutan, gagawa ako ng disbarment complaint laban sa'yo. Para pare-pareho na tayong disbarred. Biro mo naman, tapos tawagin mo yung isa, yung konsehal, halikan mo si Nena. Anong klase? Binabastos mo yung babae Biro mo, 14 years na nabalo, hindi nag-asawa ulit. Anong ibig sabihin yan? Loyal siya sa kanyang mister.
Tapos sasabihin mo, 14 years na yan nabalo. Anong klase to? Tapos ibig sabihin, masikip din sa kanya. Ano ibig sabihin doon? Siguro, may lihim ka na pagnanasa kay Nena. Tapos andun ninyong, sa isang okasyon naman, sa speech naman siya, sa kampanya, nandun yung asawa niya, si Dot Dot. Ang asawa niya kasi, gobernador ngayon sa Davao de Oro, ang asawa niya. Akalain mo naman i-anunsyo sa publiko, Dot Dot, ibuka mo yung sayo. Titirahin na kita. Pero mo, ganunin mo asawa mo sa publiko. Gobernadora pa ang asawa mo. Ano ka klase ng abogado tsaka congressman? Pareho lang kayo ni Jinky Luistro. Okay. Di ba? Si Jinky Luistro, mahilig din magtumira sa mga ibang may kaso na nagtatago. Pero inamin niya rin yung husband niya kinasuhan ng 2 rape, nagtatago din. Siya pa, tinago niya rin ang husband niya. Isa lang ibig dito. Wala, sa ngayon pong panahon, wala ka na makikitang politiko na maayos. Lahat ng politiko po may diferensya. Pero lahat sila, iisa lamang diferensya niya na meron sa lahat. Yung mga lalaki, manyak. Hindi lang manyak, magnanakaw pa. Yung mga babae na politiko, magnanakaw din. Kita mo niya siya, no? Si Stella Luz Kimbo. Akalain mo ba naman, aminin niya na yung budget na tinatawag na enrolled bill na inaprubahan ng mga binalik sa Senado at saka sa Kongreso para i-ratify, ang tawag ratify, yung aprubahan mo yung bill. Akalain mo, inamin niya na blanco, tapos sabihin niya may technical working group, sila naglagay ng amount. Bawal po yun. Usurpation of legislative power yun. Walang karapatan ang technical working group paglagay kung magkano ilalagay sa budget. Ang katotohanan talaga dyan, nakalimutan nila yun na blanco. So anyway, hanggang dyan lang muna tayo ngayon. At may matinding liksin ito sa taga-Porac. Mga kabalen ko, please lang, ito, protektado ni Lito Lapid ito si Jing Kapil. So sa sunod, abangan nyo, mamaya after 30. Pagkatapos nito, magbubukas, magsara, ilalabas ko si Lito Lapid naman. Bibigyan ko lang ng 15 minutes. 15 minutes thereafter, ibibisto ko may bagong mga bahay si Lito Lapid. Aba, sa Las Vegas, Nevada. Ito ipapakita ko sa inyo. So, gano'n na lang, kasunod si Lito Lapid. Okay? So, yan ang magandang hapon na lang sa lahat. Si Pagaw Baker, Raimbang Malim, si Rob Luxman, Bulo Hustler, tapos, siya ba yung taga, Rob Luxman, siya ba yung taga daw ng asawa? Asawa niya yun, yung kinasuhan ng rape. Tapos, Rob Luxman, hello po, Dr. Regina Toto Kausing, shout out sa iyo na pala ang bagong mayor, no? Siya na pala ang bagong mayor ngayon ng Porac. Hindi, dati na mayor yan. Hindi tinanggal. Tapos, sabi niya, hindi mo pala alam na si Kapil naging mayor. Sabi niya, almost 15 years na akong nakapasyal sa Porac. Taga Hacienda Dolores ka pala. Kaya, Brooksman, pwede ba ako magkwentuhan dyan sa nangyayari sa Hacienda Dolores? Kasi alam ko, involved dyan si Pinida at saka si Lito Lapid. Kawawa naman mga farmers ng Dolores. Hacienda Dolores sa Porac. Learns busy. Saludo sa isang doktor to, Kausing. Pagmamahal sa taong bayan. Long live. Salamat po. Ayan, abangan po yan, si Lito Lapid. Mamaya, ipakita ko sa inyo ang bahay mismo ni Lito Lapid, pati address. Puntahan ninyo kung may pera kayo. Kayo ng mga kababayan ko, sa Pampanga, mga kabaling ko nandyan sa Las Vegas, Nevada, pasyalan nyo, magpa-selfie kayo. Ibigay pong address at saka mukha ng bahay ni Lito Lapid dyan sa Las Vegas. May yan ang susunod. Jerem Pagaw Baker,
Tapos Robloxman, Romel Bengson, good afternoon, Tirador. Dr. Tirador. Danilo Thailand, Naib Pagkamalim. Okay, Ferdinand San Juan. Blessed Sunday. Oy, Palm Sunday pa lang ngayon. Sige, magkuhan ako mamaya, Palm Sunday. Perez, dito po sa Israel, biglang online voting. Tapos reklamo ng iba, mabilis mag-time out. Lalo pa nakakuha ka na ang detalye, mukhang luto na talaga ang 12-0. Sige lang, labanan na natin. Pres Perez, JD Adlawan, magandang kan. Maraming salamat po as a member of the channel. Pres Perez, di dapat binubuto mga anumang may Kuy Grim, well, sila ang sunod na nasa Congress at Senado na napautal-utal sa reasoning, bantayan ko din sila. So, Fernie Pinto, okay, Abiba El Namra, at ito, piso hanap ko, kaya ng kausap ko, ano ba yan? Kiriko Candilusa, yung mga Pilipinong botante, okay, Florencio Lot, yan lang po, magandang hapon po sa lahat. In 15 minutes, mag-vlog na naman ako dito, lapid na naman.